I wanna go to heaven. We can never fade each flower from the mountain overlooking the temple of my God. Wanna go to heaven where all is light and glory. How I long to be with Jesus. How I long to be with God. Sometimes I think I can stay here no longer. I feel very lonely here, for I've seen a better land. Oh, that I is like the dove, then would I fly away. I wanna go to heaven, wanna hear the voice of Jesus. You have washed your robes in my blood, stood still before my truth. And when I get to heaven, I'll cast my crown at Jesus' feet. I wanna praise His name forever. He has done so much for me. Sometimes I think that I could stay here no longer. I feel very lonely here, for I've seen a better land. Oh, that I reach like a dove, then would I fly away. Wanna go to heaven, I wanna pledge my love to Jesus. I will pray myself, serve you, for you suffered much for me. When I get to heaven, I wanna sit on Jesus' table, all to eat the fruit of that and go back to earth. Sometimes I think that I could stay here longer. I feel very lonely, but I've seen a better day. Oh, that I is like a dove, then would I fly away. Oh, that it's like a dove, then would I fly away. Be loved with Salamat po sa magandang mensahe na awitin. Kamusta po kayo? Ganito po ang gagawin natin sapagkat
masyadong maraming information na kung sasabihin po sa inyo, pero ang atin pong gagawin ay um, gagamit ako ng mga sulat ni Mrs. White, pero hindi ibig sabihin na minimize natin yung Bible. Gusto lang natin ipakita yung foundation na kung saan kapag nakuha natin ito ay makikita talaga natin yung yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Bakit tayo tinawag bilang kanyang mga lingkod sa iglesia ng Seventh-day Adventist. So, dahil po dyan, tayo po muna ay mananalangin. Minamahal namin dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyo pong pagpatubay sa amin. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa direksyon na inyo pong ibinibigay sa amin sapagkat kayo po ang nangunguna sa amin. Hinihiling po namin ang patuloy niyo pong pagpatnubay, paggabay, kayo po ang mangusap sa amin. Salamat sa pagdinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so God's controversy. Meron tayong ang Seventh-day Adventist merong aklat na halos katunog nito. Ano kaya yung aklat na ito? Ano kaya ang aklat yun? Great Controversy. Great Controversy. So, pero this time ay God's Controversy. At gusto kong ihatid sa inyo umaga kung ano ba itong God's controversy na to. Pag narinig po natin yung salitang controversy, ano po bang ibig sabihin nito? Parang sa Tagalog ay kontrobersiya or sa ibang ay conflict o arguments o hindi pagkakaunawaan, pagkakasunduan, mauunawaan natin yung ganyang salita. So, noong December 23, 1890, sumulat si Mrs. White sa Review and Herald. Ayaw mag-automatic. Yan. Sa Review and Herald, isa siya dyan, mayroon siyang article na sinulat. At nababasa natin dito. So kung nababasa nyo, kayo po ay blessed, malinaw po yung inyong mata. Pero, syempre, hindi natin babasahin ng ganyang kalit yan. So, pero siya sinabi dito, mga kapatid. Sabi dito, the Lord has seen our backsliding, and He has a controversy with His people. So, meron daw nakita ang Diyos sa kanyang bayan. Remember, this is 1890. So, ito buhay pa si Mrs. White, of course, noong mga panahon na to at katatapos lang din noong 1888 na kung alam niyo po yun sa history ng Seventh-day Adventist ay napaka-major na controversy na nangyari doon kung saan nagulantang or nagimbal na yung ating church during that time. Sabi ng Panginoon dito, sabi ni Mrs. White, nakita ng Panginoon yung pagbabackslide ng kanyang bayan. And He has a controversy with His people. Meron daw siya controversy. Ang controversy na to, hindi kay Satanas. Ang controversy na to ay kundi sa kanyang bayan, sa Seventh-day Adventist. Ano bang ibig sabihin ng backsliding? Backsliding, alam natin yan na yun yung isang tao na tumanggap sa katotohanan, pero pagkatapos pagtanggap ng katotohanan, o narinig niya yung katotohanan, ay iniwan niya ito, pinabayaan niya ito. Ganun yung salitang backsliding. Pero gusto nating malaman, ano ba yung tinutukoy ni Mrs. White, ni Ellen White sa panahong ito. Sabi niya dito, their pride, their selfishness, their opening of the mind to doubt and unbelief are manifest in His sight and grieve His heart of love. Can you imagine yung umpisang-umpisa pa lang ng article ni Mrs. White, hindi magandang bungad eh. Kumbaga sa mayroon kang nabasang letter tapos babanatan ka agad ng umpisang ganyan, di ba? Parang hindi masarap sa tenga o hindi masarap sa mata na basahin agad. Di ba? Lalo na kapag nagpo-profess tayo na tayo yung
bayan ng Diyos. Pero pag yan ang nabasa mo sa umpisa pa lang, hindi siya nakaka-excite basahin. Pero ito yung gustong ipahatid ng Diyos doon sa Seventh-day Adventist, sa bayan niya, nung panahon na ito, na 1890, sabi dito, yung daw kanilang mga pride, yung pagiging makasarili, yung kanilang mga isip na laging bukas sa pagdududa at kawalan ng paniniwala ay kitang-kita ng ating Panginoon. At, sabi dito, ito yung nakakasakit sa kanyang puso na punong-puno ng pagmamahal. Nasasaktan yung ating Panginoon. Another, tingnan natin, ano pa yung sinasabi ni Mrs. Ellen White? Yung kanilang sinful unbelief in resisting the light that God has given them. Okay? Yung kanilang sinful unbelief, hindi lang basta hindi paniniwala, kundi ito ay sinful. Yung palang kondisyon na laging nagdududa ay isa pala itong uri ng pagkakasala. Dahil nire-resist nila yung liwanag na ipinapakita ng Diyos sa kanila. Gusto natin muna, ano kaya yung liwanag na pinapahatid sa kanila noon? Na nire-resist ng bayan ng Diyos during that time. So, pagpatuloy natin, of course, sabi dito, the displeasure and judgment of God are against those who persist in walking in their own way, loving self, loving the praise of men. Tuloy natin. The displeasure of the Lord is against His people. In their present condition, it is impossible for them to represent the character of Christ. Dahil doon sa kanilang kondisyon na yon, sabi ni Ellen White, hindi po pwede, imposible sa inyo na mai-represent nyo yung karakter ni Kristo at kayo ay magliwanag bilang maging patotoo, maging tunay na saksi para sa pangangaral ng salita ng Diyos o sa buong mundo. Yan. Pero gusto natin makita yung theological controversy dito. Because their self-perception, yung kanilang pananaw sa kanilang sarili, yun yung humaharang sa kanila para ma-represent yung karakter ng ating Panginoon. Dahil sa kanilang present condition, dahil sa kanilang kalagayan, na pag-iwas o hindi pagsunod doon sa liwanag na ipinapadala ng Diyos sa kanila during that time, nagiging imposible sa kanila na ma-represent nila ang karakter ng Panginoon. So, yung kanilang maling pananaw sa sarili, yung kanilang maling pananaw sa Diyos, dahil meron silang maling pananaw sa Diyos, ay natuto silang, sa taas, yung displeasure of judgment of God are against those who persist in walking their own ways, naging makasarilin sila, gusto nila yung lagi silang pinupuri kasi meron din silang maling pananaw tungkol sa Diyos. Pagpapatuloy pa natin. In giving myself for the sin of the world, sinabi ito ni Mrs. White, ito yung statement, I have prepared a way for the repressed tide of His love to flow to men. Can you imagine, mga kaibigan, mga kapatid, yung pagsasakripisyo ng ating Panginoon ay inihanda niya yung daan para yung unrepressed, yung hindi, ba sa Tagalog yung unrepressed? Yung hindi mapipigilang pagbuhos ng pag-ibig ay dumaloy sa sangkatauhan. Pero bakit ganon? Kung merong unrepressed, ibig sabihin merong nare-repressed. Merong nahadlangan. Ano kaya yung nahadlangan na yun? Yan. Alamin ulit natin. Pagpatuloy. All heaven
is filled with amazement. Ang langit ay takang-taka sa atin na kapag ang pag-ibig na ito ng Diyos sa napakalawak, napakalalim na pag-ibig, napakayaman at punong-puno na, ay ipinapahayag sa sangkatauhan, ipinapahayag sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, ang kanilang response ay they are so indifferent, so cold, so unmoved. What does it mean that such amazing grace does not soften our hard hearts? Nagtataka yung langit, bakit kaya sobrang nakaka-amaze, sobrang ganda, sobrang nakakahalina ng pag-ibig na ito, nakatingin yung langit, ibinibigay sa atin itong pag-ibig na to. Pero bakit yung mga tao ay hindi man lang nagagandahan or nakikilos ng ganitong pag-ibig? Ano kaya yung dahilan? Bakit ganun ang nangyayari sa sangkatauhan? O bakit kaya ganun ang nangyayari even sa church na pinapabutan ng mensahe ng ganito? Tingnan natin. Sabi dito, sabi ng article, oh, it is because of the power of unbelief. It is as fire, but it cannot penetrate nor warm the ice-bound heart that cherishes unbelief. Kahit pala sobrang ganda, sobrang sarap, sobrang nakaka-amaze. Alam mo, kulang yung salita para i-describe yung pag-ibig ng Diyos. Pero bakit hindi ito tumatagos sa puso? Dahil ito sa unbelief. Hindi sila naniniwala. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, kapag merong unbelief kasi, ang kalaban ng unbelief is another belief. Halimbawa, meron sinabi sa atin ang Diyos na ganito yung katotohanan. Pero kapag hindi natin yung tinanggap, ibig sabihin, meron tayong naniniwalaan na mas solid, mas matibay kaysa doon sa ibinigay sa atin ng Diyos. Dalawang belief lang yan. Belief na ibinigay ng Diyos, kapag hindi natin ito pinaniwalaan, meron kasi tayong pinaniniwalaan na mas solid doon sa ino-offer sa atin ng Diyos. So it's doon sa dalawang yon, kapag pumili ka ng isa doon, yung isa, hindi mo paniniwalaan. Okay? So, now, during that time, panahon ni Mrs. White, 1890, ay meron silang unbelief dun sa pinapakita ng Diyos sa kanila na liwanag. Sundan pa natin. The infinite treasures of truth have been accumulating from age to age. No representation could adequately impress us with the extent, the richness of these vast resources. Napakayaman talaga yung katotohanan na ipinagkaloob sa Seventh-day Adventist Church. They are awaiting the demand of those who appreciate them. These gems of truth are to be gathered up by God's remnant people, to be given by them to the world, but self-confidence and obduracy of soul refuse the blessed treasure. Sobrang yaman ng resources ng Diyos, sobrang yung katotohanan, yung dami ng katotohanan ay binigay niya sa atin, pero itong mga katotohanan na ito ay kailangang tanggapin ng bayan ng Diyos, ng remnant people of God. Pero dahil sa kanilang self-confidence and obduracy, ano ba yung obduracy? Itong obduracy, ito yung word na hindi to kadalasang ginagamit sa bahay kasi. Kaya tiningnan ko pa to sa sa dictionary. Hindi ba sasabihin sa sa anak mo, baby, obduracy nga dito. Hindi ganoon eh. So,
Yung Jurassic mga kapatid, parang siyang ano, di ba, pag nagbibigay ka ng Bible study, yung sinabi mo doon sa ano, naniniwala ka ba doon sa napakinggan mo na katotohanan sa Bible? Oo, 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 oo. Tama ba? Tama naman. May tutol ka ba? Wala, wala. Tama lahat yan. Pero pag sinabi mo, gusto mo bang tanggapin? Ay, teka lang, teka lang. Hindi muna. Yun yung obduracy. Lahat ng evidence na ibigay mo na, pero ayaw mong yakapin. Okay? Yan daw yung dahilan na kung bakit hindi hindi naging blessing yung mga katotohanan na ito sapagkat mismong kahit yung remnant ng Diyos ay ayaw yakapin yung mga katotohanan to. Dahil yung kanilang self-confidence, yung pagtitiwala nila sa kanilang sarili, yung humaharang doon sa mga katotohanan na ito. Tingnan pa natin mga kaibigan. Napakaganda kasi nito. Another. Pero, of course, merong good news dyan. Ang good news ay ito, sabihin natin. God so loved the world that that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Such love cannot be measured, neither can it be expressed. John calls upon the world to behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. It is a love that passeth knowledge. In the fullness of the sacrifice, nothing was withheld. Jesus gave Himself. God designed that His people shall love one another as Christ loved us. Ito yung good news. Sobrang mahal tayo ng Diyos na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Okay? Para tayo ay matawag na mga anak ng Diyos. Walang itinira sa atin, wala itinira sa langit. Ibinigay ng Diyos yung kanyang anak. Okay? Tapos, sabi dito, ito yung love na you cannot describe, hindi mo pwede basta-basta ma-describe gamit lamang yung human knowledge. Lampas sa lampas sa kaisipan, lampas sa human reason yung pag-ibig na ito. Ito yung tinatawag natin na ito yung masasabi natin na experiential love na ibinibigay sa atin ng Diyos. Natin ulit. Next slide. Next slide. Yan. They are to educate and train the soul for this love. They are to reflect this love and their own character. To reflect it to the world, each should look upon this as His word. Alam niyo mga kaibigan, yung pag-ibig na ito ng Diyos pala na ito, hindi ito basta-basta nagiging automatic sa atin. Kasi siyempre yung ating sinful nature, ang nangyayari kasi sa atin, kadalasan, mas madali sa ating gumawa ng mali. Example na lang yung baby ko, kahit hindi mo turuan niyang gumawa ng mali, marami siyang gagawing mali para masaktan niya yung sarili niya. Ayun, nagka-peklat sa kasi yun yung gusto niyang gawin. Now, nag-struggle tayo kasi ang struggle ng isang magulang ay hindi yung pagturo ng mali, kundi pagturo ng tama para hindi niya magawa yung mali. O hindi tayo nag-struggle kasi oy, puro wag, hindi ganun eh. Kasi kung puro wag lang tayo, wag mong gawin yan, wag mong gawin yan. Yun lang nga yung alam niya na gawin yung mali. Hindi siya magkakameroon ng tamang direction kung hindi natin tuturuan ng tamang direction yung bata. So, ganun din sa ating sarili. Yun daw isip at puso natin,
kinakailangan daw ma-educate at masana yung ating isip doon sa pag-ibig ng Diyos para ma-reflect, para maipahayag, mapakita yung karakter ng Diyos na ito sa mundo. At titingnan daw natin itong pagbabago na ito, hindi bilang sa atin, na hindi bilang ating trabaho, kundi trabaho ng Diyos sa atin. Every morning, pagigising tayo, sanayan na agad natin na makita yung pag-ibig ng Diyos sa atin, at hindi lang sa atin, kundi ganoon din sa ating kapwa. Sanayan natin yung isip natin sa pag-ibig ng Diyos. Tingnan natin yung mundo, yung mga nangyayari sa paligid sa lens ng pag-ibig ng Diyos. Nung nagcha-chaplaincy ako sa San Juan, nag-training ako ng chaplaincy sa San Juan de Dios Hospital. Kadalasang naririnig ko sa pasyente ay, ibinigay sa akin ng Diyos ang sakit na ito kasi alam niyang kaya ko tong bitbitin o buhatin o dalhin. Ganun lagi yung naririnig ko sa mga pasyente kapag kinakausap ko sila. Which of course, iko-correct ko yun mga kapatid kasi hindi naman ang Diyos ang naglalagay ng sakit. Hindi naman siya yung parang gustong-gusto na magkasakit ang tao. So, yung isip ng tao ay nakaprone dun sa image ng Diyos na hindi talaga yun ang image ng Diyos. So, ang ginagawa nating mga lingkod ng Diyos ay inire-realign natin yung kanilang kaisipan para ma-liberate sila sa ganung paniniwala at kung makawala sila sa ganung paniniwala, sila man ay magkameroon ng maayos na pananaw sa Diyos upang sa ganon sila ay magkameroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi sila takot na bakit ako lalapit sa Diyos na ito? Ito din yung Diyos na nagbigay sa akin ng sakit. Diba? So, in the same way, mga kapatid ko, tayong mga tao, tayong mga anak ng Diyos, tayong Seventh-day Adventist, iti-train din natin yung sarili natin, yung isip natin at puso natin sa pagmamahal ng Diyos. Yeah, of course, alam natin yung mga doktrina. Alam natin yung mga doktrina na yan. Pero kapag ito, mamaya, makikita nyo, kapag ito ay hiwalay kay Kristo, wala po itong pakinabang. Wala itong pakinabang. Yeah, tingnan natin. Sunod. Christ's fullness is to be presented to the world by those who have become partakers of His grace. They are to do that for Christ, which Christ did for the Father, represent His character. I-represent natin, mga kaibigan, mga kapatid ko, yung character ng Panginoon. Yung fullness, yung ugali, yung pagmamahal, yung karakter ng Panginoon, yun yung ating ipapakita. Kaya napakahalaga, mga kapatid ko, nasanayin natin yung sarili natin, yung isip natin. At unang-una ay mahubog ng pagmamahal ng Diyos ang ating isip. At kapag punong-puno na ng pagmamahal ng Diyos yung ating puso't isip, lahat ng doktrina na alam natin, makikita natin ito sa konteksto ng pagmamahal ng Diyos. At kapag tayo ay nakikisalamuha, anuman yung ating pakikitungo, pakikipagsalamuha sa ating mga katrabaho, dahil yung isip natin ay punong-puno ng pagmamahal ng Diyos. Kung tanungin man nila tayo sa anumang doktrinang pinaniniwalaan natin, lalabas yung karakter ni Kristo. One time, meron akong ka-sharing sa online. Tinanong niya ako, bakit ba porsigidong-porsigido kayo sa pagtuturo ng Sabat? Ano bang kinalaman niyan kay Kristo? Tingnan niyo, mga kapatid ko. Tinatanong niya ako tungkol sa Sabat. Dami naman niyang narinig na tungkol sa argument ng Sabat. Pero, ang tinatanong niya, ano yung connection nito kay Kristo?
So, kaya nating patunayan na seventh day yan. Sunset to sunset yan. Genesis pa yan ginawa. Hindi yan ginawa para sa mga Hudyo lang. Kaya nating patunayan yun eh. Madali lang yun mga kapatid ko eh. Pero anong connection nun kay Kristo? Yun ang tanong. Ang tinatanong niya ay tungkol sa karakter ni Kristo, bakit niya ibinigay yung Sabat? And of course, that time kasi, natanong ko na rin yan sa sarili ko noon, bago niya pa matanong. At ito po yung sinagot ko sa, kasi kagaya nga ng slide na to, kailangan natin i-train yung isip natin tungkol sa karakter ni Kristo, sa mga nalalaman natin. Ito po yung sinagot ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, Jesus wants to have quality time with us. That's why He made the Sabbath. So doon nakita natin yung isang Kristo na uhaw na magkameroon ng uninterrupted time with us sa kanyang mga anak. Parang tatay sa anak yung, alam mo yun, yung parang, pag alam mo yung mga maliliit na sanggol, gusto mong halik-halikan yung anak mo, parang ayaw mo nang bitawan. Ganon. Ganon mga kapatid ko yung gustong gawin ni Jesus sa atin kapag Sabat. Na ayaw niya tayong bitawan, gusto niya quality time. Walang nakaharang sa pagitan natin at pagitan ng Diyos na trabaho. Dahil doon tinitrain natin kaya tayo nakakapagsalita ng ganun kasi ini-educate natin yung sarili natin tungkol sa karakter ng Diyos. And one time, may nagtanong din sa akin tungkol naman sa pagkain. Anong sagot ko? Siyempre, kaya naman natin sagot. Nakasulat sa Bible, Leviticus 11:7. Marami yung ganyan. Marami yung mga baboy na yan. Marami yan, hindi yung maganda. Pero anong kinalaman nun kay Kristo? Anong kinalaman nun? Anong kinalaman nun kay Kristo? Anong kinalaman ng iba pang mga doktrina? So, ang sagot ko dun mga kapatid ko, Jesus loves us to be healthy as we work with Him. Yung bang parang tropa-tropa kayo na magkasama na nagtatrabaho sa Kanya, kaya magkasama kayong nagtatrabaho sa gawain ng Panginoon, kasama mo si Kristo, na siya yung pinakang health coach mo. Marami sa atin dito sa online na itong doktor. Ganun natin ipine-present yung karakter ng Panginoon sa mga doktrinang nalalaman natin. At dahil doon, dahil sa representation ng karakter ni Kristo mga kapatid ko, yung mga tao ay napapaibig dahil nakikita natin na si Kristo, na yung Christ na alam natin, na yung Jesus na alam natin is so wonderful and beautiful. Sobrang ganda. Sobrang mapagmahal ng ating Panginoon. Alam nyo kasi ang relasyon, mabubuo lang yan sa pamamagitan ng karakter. Sobrang galing natin mga kapatid ko when it comes to Turing at saka sa mga data. Sobrang galing natin sa data. Sobrang galing natin sa data. But what the world wants is the reflection of His character. Yung character ng ating Panginoon. Next, tingnan pa natin. Noong 1852, sumulat din si Mrs. White noong June 10. Sabi niya dito, many who profess to be, this is after 8 years of great disappointment. Many who profess to be looking for the speedy coming of Christ are becoming conformed to this world and seek more earnestly the applause of those around them than the approbation of God. They are cold and formal like the nominal churches from which they but a short time since separated. Siyempre kasi yung mga Adventist noon, hindi naman kasi talaga sila yung, galing sila sa iba't ibang denomination. The words addressed to the Laodicean church describe their present condition perfectly. Ito yung first time na ginamit ni Mrs. White yung salitang Laodicean para sa Seventh-day Adventist Church. Tingnan natin kung ano yung context niya. Ano ba yung gusto niyang iparating? Bakit niya ginamit yung
toward the Laodicean church. They are neither cold nor hot, but lukewarm, and unless they heed the counsels of the faithful and true witness, and zealously repent and obtain gold tried in the fire, white raiment, and eye salve, he will spew them out of his mouth. Sabi pa dito sa Testimonies of the Church, I was shown, ito yung maganda sa volume 1. I was shown that the testimony to the Laodiceans applies to God's people at the present time. And the reason it has not accomplished a greater work because of the hardness of their heart. Kanina pinag-uusapan natin yung character ng Panginoon. I-reflect dapat ito. I-reflect natin yung character ni Kristo sa buong mundo. Pero dahil daw sa katigasan ng ating puso, hindi daw natin ito makapakita sa buong mundo. Yung message sa Laodiceans, ginamit ni Mrs. White yung word na Laodiceans para sa ating Seventh-day Adventists. Sabi niya dito, ginamit natin itong Revelation 14 verse 19, and to the angel of the church in Laodicea write, the words of the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation. I know your works, you are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. For you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing, not realizing that you are wretched, poor, blind, and naked. So ano bang tinutukoy ni Mrs. White, ni John sa talatang ito? Ito ba yung kanilang mga pag-aaring pisikal? Of course not. Hindi ito yung pagmamay-aring pisikal ng mga properties nila, mga kayamanan nila, mga pera nila. Hindi ito yung tinutukoy dito ni John. Ang tinutukoy dito ni John ay yung kanilang spiritual condition. Sabi ng talatang ito, sabi ito, I counsel you to buy from me gold refined by fire, so that you may be rich, and white garments, so that you may clothe yourself, and that the shame of your nakedness may not be seen, and the salve to anoint your eyes, so that you may see. Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent. So, yan. Dito sa talatang ito, makikita natin yung tatlong part, introductory, diagnosis, and remedy. Of course, yung sa ating mga kapatid na nag-aral ng medisina, lagi nilang sa umpisa mag-introduce yan sila. Ako po si Dr. Ganito, of course. Tapos may konting question para malaman, and then of course yung remedy na. So pero syempre mas marami pa silang ginagawa kaysa dun sa sinabi ko. Pero ito yung three major parts. So dito sa diagnosis, for you say, I am rich, I have prospered, and need nothing, not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. Pinakikita yung tunay na kondisyon ng bayan ng Diyos. Sabi ng bayan ng Diyos, wala akong kailangan. Wala akong kailangan sa sarili. Punong-puno ako. Kumpleto ako. Pero sabi niya, hindi. Bulag ka, mahirap ka, at ikaw ay hubad. So, medyo medyo talagang parang, hindi lang medyo. Kapag ako yung sinabihan na ito ng diretsahan, parang, uy, hindi ito masarap namnamin sa tenga. Masakit ito, pero kailangan ba natin ito? Yes, kailangan natin ito. Malalaman natin kung bakit sinabi ito. Question. Mayroong mga katanungan dito in relation sa mission natin, mga kapatid ko. How many people in the world do you think? Ilang tao sa mundo? So, of course, 7.8 billion or 7.9 billion almost.
of course. Dami ano? Sobrang daming tao sa buong mundo. How many SDA members worldwide? Meron tayong 21 million. So, pag tiningnan natin yan, napakalayo ng percentage natin, di ba? So, how many people of the 7 billion have heard of the SDA Church? Hindi tayo kilala mga kapatid ko. Hindi tayo kilala. Ah, hindi talaga tayo kilala. Ah, pag nilang ano diyan sa Pilipinas, medyo alam kung ano yung kasi diyan 1 out of 86 people Seventh-day Adventist. Pero sa buong mundo, China, hindi nila alam yun. Sa ibang mga lugar, hindi nila alam yung Seventh-day Adventist. Now, let's say na lang na ang nakakilala sa atin ay 1 billion. Meron pang ilang billion, may 6 na billion pa na mahigit na hindi nakakakilala sa atin, di ba? So, another question. Is it humanly possible for us, based on these kinds of numbers, to fulfill the Great Commission? Talaga bang kung tayo ang tatanungin, matatapos ba natin tong gawain na to sa dami nila? Sa dami ng papaabutan? Sa tingin niyo mga kapatid ko, matatapos natin? Possible ba? Kung titingnan lang natin ang sarili natin. Of course na, hindi natin, hindi natin matatapos. Hindi natin kayang abutin lahat ng mga yan, yung 7 billion na yan. What kind of power do we need for this monumental task? Anong kailangan natin kapangyarihan? Of course, Holy Spirit. Kailangan natin ng Holy Spirit power. But the next question is this. Why isn't the Holy Spirit coming upon us with the latter rain? Bakit hindi ibinubuhos sa atin yung banal na Spirito, yung pagbuhos ng banal, huling ulan? Bakit hindi ibinubuhos sa atin yan mga kapatid? Di ba matagal naman natin na pinagpipray yan? Tagal na. Para matapos na yung gawain, nagpipray tayo ng latter rain. Pero bakit hindi ibinubuhos sa atin ng Panginoon? Gustong-gusto naman, hindi naman madamot ang Diyos. Gustong-gusto naman yung matapos na yung gawain. Di ba? Pero bakit hindi binibigay sa atin? Could it be that maybe He is not interested in calling attention to what we are saying to the world? Hindi kaya mga kapatid ko, iba yung emphasis natin. Katulad ng panahon nila Ellen White. Iba yung kanilang hina-highlight. Kaya hindi interesado, iba yung ipinapahayag, iba yung ipinapakita, iba yung ipinoproclaim natin sa mundo. Kaya hindi binibigay sa atin yung Holy Spirit. Yung pagbuhos ng ulan. Kasi, alam nyo, katulad, example, kung ako kung ako yung kung ako yung kung ako yung nasa pwesto ng Panginoon, tapos nasa akin magagaling yung power, and then iba naman yung sinasabi ng taong yon na meron siya yung mensahero ko, pero iba yung pinapahayag niya. Ibubuhos ko ba sa kanya yung power, yung lattering? Kung iba naman yung attention, iba naman yung gusto niyang ipahayag sa mundo. Of course, hindi, di ba? So, pero syempre, hindi ko kaya yung manghula kung ano talaga yung nasa isip ng Panginoon. Pero, could it be na iba yung ipinapahayag natin? That's why, hindi interesado ang Panginoon na ibigay sa atin yung power. Kasi iba yung pinoproclaim natin. Ito yung remedy. Yung remedy ng Bible. I counsel you to buy from me gold refined by fire, so that you may be rich, and white garments, so that you may clothe yourself, and the shame of your nakedness may not be seen, and salve to anoint your eyes, so that you may see.
Tingnan natin ito mga kapatid yung talatang ito. Gold tried in fire. Ano ibig sabihin yan? It is faith working through love as we grow in our relationship with Jesus. This is experiential mga kapatid ko. Ito yung experiential, personal encounter with Jesus. Ito yung every morning, daily, na nakikita, na nararanasan natin ang Panginoon personally sa ating buhay. Na nagtitiwala tayo sa Kanya personally. Ito yung gold refined by fire, yung pananampalataya nating sinubok sa pamamagitan ng mga karanasan na dito tayo lumalago at nagtitiwala sa Panginoon. Yes, we can have so many theories, so many doctrines in our head, but if those doctrines ang wala ay si Kristo, wala din yung pakinabang mga kapatid. Ano lang, punong-puno lang tayo ng arguments and data. Parang ganito. Ewan ko kung nasabi ko na dito dati yun. Yung kumbaga sa halimbawa, pwede kong isulat yung biography ng misis ko, pero iba pa rin yung misis ko. Halimbawa, si Esther ay ganito, ganyan. Sobrang haba ng page. Pero hindi ko gusto na yun yung makakasama ko sa bahay, yung biography na yun. Ang gusto kong kasama, yung pa rin yung misis ko. Okay, mga kapatid ko. Halimbawa, Bible. The Bible speaks about Jesus. Jesus ang tinutukoy nito. Si Jesus ang sentro nun. Pero iba pa rin yung personal Jesus, yung talagang experience mo sa Panginoon. Because the Bible cannot save you, mga kapatid. It can point you to the Savior, but the Bible is not the Savior. Anong point, mga kapatid ko? What we really need is Jesus. Sabi pa dito, next. White clothes. Ano yung white clothes? The righteousness of Christ. Yung katwiran ng ating Panginoon. Yung kanyang pagiging matuwid, yung kanyang karakter. Ito yung white clothes. Ito yung kailangan natin, mga kapatid ko. Ito yung kailangan natin sa buhay na ito. Kasi ito yung ino-offer sa atin ng Panginoon para matakpan yung ating nakedness. Eyesight, yung pampahid sa mata. The spiritual riches, the knowledge of the truth of God's character and of their own condition. Yung malinisan talaga yung ating mga mata para makita natin yung tunay na karakter ng Diyos at tunay na kondisyon ng ating pagkatao. Katulad niya yung mga kapatid ko na, ewan ko, hindi ko alam kung sino nandito talaga personally yung mga nakikinig sa atin yung mga kapatid ko. Pero nauuso ngayon yung maraming mga doktrina sa lumalabas sa internet. Andyan yung LGT, alam niyo mga kapatid ko. Marami yung mga iba't ibang ministry, pero kadalasan kasi nakafocus sa dapat nating gawin, sa dapat nating lifestyle, sa dapat nating isuot. Walang problema dun mga kapatid ko. Those are good. Pero kung mawawala yung karakter ng ating Panginoon doon sa pinipresent nating mga yun, hindi yun nakakapagligtas sa atin. Next, tingnan natin. Sunod. Oh, the soul poverty is alarming, and those who are most in need of gold of love feel rich and increase with goods when they lack every grace, mga kapatid ko. Ito yung reality natin. Sabi dito, sinabi ni Mrs. White, the truth for this time is broad in its outline, far-reaching, embracing many doctrines, but ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid, but these doctrines are not detached items, which mean little. They are united by golden threads, forming a complete whole with Christ as the living center.
The truths we present from the Bible are as firm and immovable as the throne of God. Hindi ito hiwa-hiwalay yung mga doktrina natin, mga kapatid ko. Hindi siya hiwa-hiwalay na ito yung sa baboy, ito yung sa pagkain, ito yung sa sanctuary. Hindi siya. Hindi siya hiwa-hiwalay. Ito ay konektado, united na ito na si Jesus yung nasa sentro. Kaya kapag tinitrain natin yung isip natin, mga kapatid ko, ano nga bang kinalaman ng dietary law sa karakter ng ating Panginoon? Tinitrain na natin ano bang ipinipresent nung law na ito. Ano ba ipinipresent na ito sa karakter ng Panginoon? Kapag sinanay natin yung mga sarili natin, mga kapatid ko, at kapag meron tayong mga kaibigang nakausap, dahil yung isip natin ay napuno ng pagmamahal ng Panginoon, yung mga doktrinang yun na nakikita, yung mga Bible verse, nakikita natin ito sa konteksto ng pagmamahal ng Panginoon, natural na lalabas lang sa atin yung pagmamahal ni Kristo sa pakikipag-usap natin sa ating kapwa. On the one hand, ito yung sad news. Pero ito yung reality. On the one hand, religionists generally have divorced the law and the gospel. While we have, on the other hand, almost done the same from another standpoint. We have not held up before the people the righteousness of Christ and the full significance of His great plan of redemption. We have left out Christ and His much less love, brought in theories and reasonings, and preached argumentative discourses. Kaya nung nababasa ko ito, mga kapatid ko, napapaisip na ako sa pakikipag-argue sa online. Teka, sabi ko, teka. Ang daming arguments, ang daming mga reasonings. Pero asan ang Panginoon? Asan ang righteousness ng Panginoon? Asan yung pagiging matuwid ni Kristo? Yun yung hinahanap natin. So, the danger has been presented to me again and again of entertaining as a people false ideas of justification by faith. Okay? Katulad ngayon sa Facebook. Ang dami ngayong kumakalat na iba't ibang doktrina. Kung aware po kayo dyan. I have been shown for years that Satan would work in a special manner to confuse the mind on this point. The law of God has been largely dwelt upon and has been presented to congregation almost as destitute of the knowledge of Jesus Christ and His relation to the law as was the offering of Cain. Walang problema sa law, mga kapatid ko. Pero kapag walang Jesus, wala nang knowledge of Jesus, wala na si Kristo doon, yung pagmamahal niya, para na rin daw pala itong offering ni Cain na hindi tinanggap ng Panginoon. So, many religions, mga kapatid ko, ay tinatanggihan nila yung law. Tinatanggap lang nila si Jesus. Sa atin naman, mga kapatid ko, nabaligtad sa atin. Nabaligtad. Tinatanggap natin yung law, natatanggal naman si Jesus. Yun yung tendency natin. Which is ang ganda lang kasi very balanced ang Panginoon kasi alam ng Panginoon yung mga extremes na pwede natin puntahan kasi tayo ay mga Seventh-day Adventists. Kaya ginagay niya tayo doon sa tamang posisyon, tamang kondisyon na pupuntahan natin para tayo ay maging liwanag sa mundo. Sabi pa dito, the preaching of Christ crucified has been strangely neglected by our people. Ano daw, mga kapatid ko? Yung pangangaral na si Kristong napako ay napapabayaan ng kanyang bayan. Many who claim to believe the truth have no knowledge of faith in Christ by experience. Alam nyo, kailangan natin, mga kapatid ko,
Ako sa standpoint ko sa akin experience. We have so many, you know, wala akong masasabi sa doctrines natin. Sobrang ganda ng mga doktrina natin. They are biblically founded, solid talaga, matibay talaga. Kung magsanong, kahit saan mo ang gulo tingnan, sobrang tibay talaga ng doktrina natin. Pero you know what we really need? Hindi naman natin sinasabing tanggalin na yung mga doktrina yun. Walang ganun mga kapatid ko. Baka sabihin, baka may makalagas na, uy, Pastor Dave, ayaw nyo na ng mga doktrina, Jesus Christ na lang. Walang ganun mga kapatid ko. Walang ganun na. Alam nyo, ang kailangan natin ito, yung sa baba, yung experience with Christ. Personal experience. Kasi yan lang po yung magliligtas sa atin. Yung experience na yan natin. Living experience with Christ. Yan po yung kinakailangan nating ipahayag na kaya nating sabihin na Jesus is good. Sobrang bait ng Panginoon, sobrang mapagmahal niya yung ginagawa niya sa buhay natin. Doon natin sasanayin yung isip natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Gagawin natin sensitive yung ating isip at puso sa pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay. At kapag ganun yung ating focus, mga kapatid ko, ibubuhos sa atin ng Holy Spirit. Ang latter rain. Kasi ang kailangan ng latter rain, mga kapatid ko, is personal experience with Christ. Yan. Tingnan natin. There must be a life-giving power in the ministry. Life must be infused into the missionaries in every place, that they may go forth giving the trumpet no uncertain sound, but with heaven-sent awakening power, such as can be found only in the preaching of Jesus Christ, His love, His forgiveness, His grace, justification by faith, is to be accepted by every soul, not according to some lifeless dead ideas, but according to the truth presented in the gospel. It is Christ that we need. It is Christ that every sinner needs, mga kapatid ko. Kung sa lahat ng pangaral natin, sa lahat ng public evangelism natin, sa ating mga crusades, actually crusades, medyo ano yun, term na yun. Talagang ayaw ng mga kaibigan natin, mga Muslim, yung salitang crusades na yun. Kaya dapat medyo naging sensitive din tayo doon. Kung si Kristo, yung talagang pinakang nagiging bida, mga kapatid ko, I think hindi talaga ipagdadamot sa atin yung latter rain. Kasi si Kristo ang kailangan ng mga tao. Kung sa lahat ng doktrina natin naririnig si Kristo, nakikita yung karakter ni Kristo, na ipapahayag yung karakter ni Kristo, mga kapatid ko, may in love ang makasalanan kay Kristo. Pero kung puro prophecy, walang problema sa prophecy, mga kapatid ko, pero kung puro prophecy na walang karakter ni Kristo doon sa prophecy, puro information. Pagkatapos ng Bible study na puro dates na yan, walang problema sa mga dates. Maganda yung dates na yan kasi it affirms the faithfulness of Jesus. Pero kung puro dates yan at wala si Jesus, mga kapatid ko, matatakot lang tayo. Alam niyo ba si Mrs. White nagkameron ng anxiety at depression, mga kapatid ko, nung nag-uumpisa pa lang siyang tumanggap sa pagiging sa Advent faith. Wala pa nung Seventh-day Adventist Church. Hindi pa na-organize, 1863 yun. Pero during that time, 1843, si Mrs. White, napapakinggan niya na yung second coming. Alam niyo ba, mga kapatid ko, yung second coming na yan, napapakinggan na yan. Oo, malapit na dumating si Jesus Christ, yun yung message nun. Pero habang napapakinggan niya yung mga kapatid ko, nagkaka-depression siya, nagkaka-anxiety siya. Kasi, hindi yung event na darating
at yung kanyang spiritual condition, nakikita niyang hindi much. At dahil doon, yung kanyang puso at saka yung pangyayari, dahil hindi much, hindi niya alam kung paano siya maliligtas. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ng Panginoon. Sabi ng mga kaibigan niya, tanggapin mo lang ang Panginoon, tanggapin mo lang ang Panginoon. Oo, sabi, pero sa isip niya, kinikwento ni Mrs. White, oo, parang ang dali lang sabihin, pero hindi, hindi ganun yung nangyayari sa isip niya. Kaya tumataas yung anxiety niya. Anxiety, talagang ganun mga kapatid ko. Could it be ganun din yung experience ng ibang mga nakakarinig sa ating mga doktrina na yung, halimbawa, second coming, ganun. Kung wala yung presentation ng pagmamahal ng Panginoon, mga kapatid ko, nagkakaroon lang sila ng anxiety. At alam nyo ba, nawala lang yung anxiety ni Mrs. White nung na-emphasize sa kanya ng isang kapatid, isang ano rin, isang elder din, yung na-emphasize sa kanya yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya. Doon nawala yung kanyang anxiety at ready na siyang salubungin ng Panginoon. Ready na siya sa second coming nung na-present sa kanya yung karakter ng Panginoon. Preamble to 1890. So, ito yung mga kapatid ko. Ito yung after 1888 kasi, alam niyo, 1888 nangyari, merong message ang Panginoon about justification by faith through Elder E.G. Wagoner and A.T. Jones. Si E.G. Wagoner, nung na-publish itong 1890 article na to, patay na si James White. Sabi ni Mrs. White dito, when I sat with the hand, kinikwento niya yung karanasan niya sa kanyang asawa. When I sat with the hand of my dying husband in my own, I knew that God was at work. While I sat there on the bed by his side, he in such feeberness, it was there like a clear chain of light presented before me. The workmen are buried, but the work shall go on. I have workmen that shall take hold of this work. Fear not, be not discouraged. It shall go forward. It was there I understood that I was to take the work and a burden stronger than I had never borne before, sabi ni Mrs. White. It was there that I promised the Lord that I would stand at my post of duty, and I have tried to do it. I do as far as possible the work that God has given me to do, with the understanding that God was to bring an element in this work that we have not had yet. Ito yung pagkatapos kasi noong 1880 mga kapatid ko, 1888, nagkameron ng controversy sa pagitan nila E.G. Wagoner, A.T. Jones versus leaders ng Seventh-day Adventist Church, na si Mrs. White kasi pagkatapos na mamatay yung kanyang husband, syempre na-depress siya. So para naisip niya na para magkameron ng change kasi mamamatay siya kung mananatili siya dun sa lugar niya. Nag-travel siya from Michigan to California. Nag-travel siya doon. Pagdating niya doon sa California, nataon naman merong camp meeting. May camp meeting doon. Siyempre siya ay depressed, may hinang katawan, may sakit siya. Pero siyempre si Ellen White ito. So nakita nila, dito si Ellen White. Pagsalitain natin, pero sobrang sakit, sobrang taas, sobrang hindi maganda yung pakiramdam niya. She was ill. Pero pinagsalita pa rin, tinanggap niya pa rin yung hamon na by the time na tumayo siya, nakaramdam siya ng power. At dun sa power na yon, habang nagsasalita siya, pagkatapos niyang magsalita, gumaling siya sa kanyang nararamdaman. Siyempre, miracle yun. At dahil gumaling siya sa kanyang nararamdaman, si Mrs. White that time, sabi sa kanya, magsalita ka pa. Naka 5 times siyang pagsasalita at that time. Doon sa pagsasalita ni Mrs. White na yun, nandun si E.G. Wagoner na isang medical doctor. At sobrang na-impress siya. Sobrang na-impress siya sa message ni Mrs. White about sa justification at righteousness ng Panginoon. At dahil doon mga kapatid ko, sumulat siya, naging full-time pastor siya, naging editor siya ng The Signs.
Alam niyo yun, The Science na magazine. So, nag full-time na siya, iniwan niya yung pagdodoktor dahil doon. At kasama din si A.T. Jones. Si A.T. Jones naman ay isang officer ng sundalo ng army. So, nagsulat sila tungkol sa righteousness ni Jesus Christ, yung katwiran ng ating Panginoon. Pero of course, yung leadership sa Michigan, yung mga church leaders sa Michigan, ay hindi nagsumasang-ayon sa kanilang ginagawa. So nangyari, nagkameron ng sagutan, sulat sila Wagoner dito sa kabilang side. So, sagot naman ito to dispute para kontrahin yung sinasabi nila E.G. Wagoner about sa righteousness ng Panginoon. One time, nagkameron ng conference sa 1888, tapos nag-request itong si E.G. Wagoner at sa A.T. Jones na i-present yung kanilang liwanag na tatanggap. Sabi ng mga leaders, no, hindi namin kayo pagsasalitain. Pero syempre, merong mga listeners si A.T. Jones at si E.G. Wagoner, tapos yung mayroong mga audience din, yung leadership sa conference that time, anong gagawin? Sabi ni Mrs. White, pagsalitaan niyo na lang sila. So, dahil nagpagsalita sila, sabi ni Mrs. White, ito yung message ng Panginoon. Itong pinipresent nila A.G. Wagoner about Christ's righteousness. And then sabi dito, ito 1888 JC session, the Lord in His great mercy sent a most precious message to His people through Elder Wagoner and Jones. This message was to bring more prominently before the world the uplifted Savior, the sacrifice for the sins of the whole world. It present justification through faith in the surety. It invited the people to receive the righteousness of Christ, which is made manifest in obedience to all the commandments of God. So, sabi na, ito yung message ng Panginoon. Ito yung message na dadalhin. Dahil sa mercy ng Panginoon, binigyan tayo ng message sa pamamagitan ni Wagoner at saka ni Jones. Then sabi pa ni Mrs. White, many had lost sight of Jesus. They needed to have their eyes directed to His divine person, His merit, and His changeless love for the human family. All power is given unto His Son, that He may dispense rich gifts unto men, imparting the priceless gift of His own righteousness to helpless human aged. This is the message that God commanded to be given to the world. It is the third angel's message, which is to be proclaimed with a loud voice and attended with the outpouring of the Holy Spirit in a large measure. Ano daw mga kapatid ko? Yung third angel's message na kung saan i-outpour ang Holy Spirit, ibubuhos yung banal na spirito, ito yung latter rain. Ano daw yun, yung third angel's message? Ano yung third angel's message? Christ righteousness. Mga kapatid ko, yung justification by faith. It's not a Sabbath. Yes, Sabbath is good. Part yun. Part yun mga kapatid ko. Pero yung Christ righteousness is the third angel's message. Yung love of God. Yun yung isisigaw na ibubuhos ng Panginoon yung kanyang banal na spirito kapag ang sinisigaw na natin ay yung Christ, yung pagiging matuwid, yung katwiran ni Kristo na gustong ibigay sa tao para tayo ay tanggapin ng Diyos na para bagang hindi nagkasala. Ito yung gustong ipasigaw sa atin. Ipasigaw sa atin sa buong mundo. Yan yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos na ikalat niya sa buong sanlibutan. Yung message na yan. At yan niya ibubuhos yung kanyang banal na spirito. Mga kapatid ko. Another. The message of Christ, righteousness, is to sound
from one end of the earth to the other to prepare the way of the Lord. This is the glory of God, which closes the work of the third angel. Wow, mga kapatid. No wonder mga kapatid ko kung bakit hindi ibinubuhos sa atin ang banal na spirito. Kasi ang dami-daming mga message na kung ano-ano binibigyan. Ng, pag tinignan ko minsan sa Facebook, may abortion, may kung ano-ano mga kapatid ko na mga issue, may sinless perfection, may kung ano-ano. Hindi nakakatulong sa gawain talaga ng Panginoon. Ang kailangan natin mga kapatid ko ay unawain kung ano ba yung Christ's righteousness, yung justification by faith na yan. Kasi ito yung tatapos ng gawain ng third angel's message. Mga kapatid ko. So mga kapatid ko, we need to train our mind sa pag-ibig ng Diyos na nakabalot sa katwiran ng ating Panginoon. At kapag gano'n na nangyayari sa ating mga kapatid ko, our minds are prepared sa pagbuhos ng banal na Espiritu. At kapag sinanay natin ang ating isip na gano'n mga kapatid ko, isa tayo doon sa mga sisigaw ng katwiran ni Kristo at matatapos ang gawain sa mundong ito. At kung gano'n mga kapatid ko, darating ang wakas. Darating ang wakas at darating ng Panginoon. The last message of mercy is to be given to the world is the revelation of His character of love. The children of God are to manifest His glory in their own life and character. They are to reveal what the grace of God has done for them. Meron na mga kapatid ko ngayon, mga allergic sa biyaya. Maraming nagsasabi na, naku, biyaya na kayo dyan. Nahawa na kayo ng evangelicals. No, okay. Hindi mga kapatid ko, hindi evangelicals pag nagpo-focus ka sa biyaya. Hindi. Kaya sinisiraan yung maraming mga, alam kasi ni Satanas mga kapatid ko ang tatapos sa gawain. Nababasa niya naman yung mga sulat ni Mrs. White, ni Satanas. Mas magaling pa siya sa atin magbasa. Kaya mga kapatid ko, kapag nakapokus tayo sa biyaya ng Diyos, sa karakter ng Diyos mga kapatid ko, matatapos ang gawain. Sabi dito, in their own life and character, they are to reveal what the grace of God has done for them. Sa buhay ko mga kapatid ko, kung wala ang biyaya, sabi ko sa mga kapatid, ay nako, ako na yung pinakamasaklap na tao na mamimit nyo kung wala ang biyaya ng Panginoon. So, kaya mga kapatid ko, let us train our mind. Let us train our mind to receive the grace of God every day. I-educate natin siya. Alam yung mga kapatid, or should I say, hayaan nating maturuan ang isip natin ng Panginoon ng pagmamahal niya araw-araw. Ano yung karakter niya na ipinapakita? One time, magtatapos ako dito mga kapatid. One time, nagkameron ng Voice of Youth sa isang school natin doon. May mga kabataan galing AUP. Ako yung pinag-handle ni Pastor Regio that time na mag-monitor sa kanila. Every morning ako yung magagawa ng devotion sa kanila. Alam niyo mga kapatid, isa lang ang tanong ko sa kanila every morning. Yung talata na sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad. Who do you say I am? Every morning, yan lang ang aming Every morning, yan lang ang aming reflection. Yan ang aming devotional. Ano si Kristo sa iyo? Every morning yan lang. Ano yung experience mo sa Panginoon? Kung tatanungin ka ng Panginoon, sino siya sa iyo? And then, based on their personal experience, kinikwento nila, sometimes nauulit. Sometimes talagang may masabi, may mema na. Alam mo yung term na mema lang, may masabi lang. Pero hindi maganda yung mga kapatid. Kapag meron tayong mga kapatid na gano'n yung pagsasalita, yung may masabi lang tungkol sa kanyang relasyon sa Panginoon, let's help them, let's pray for them. Because these brethren, these brothers or sisters in Christ, na
gustong i-save lang yung kanyang muka para may masabi, ay kailangan niya ng personal experience with Jesus. Ito lang yung magliligtas sa kanya, mga kapatid ko. Nawa, ngayong araw ng Sabat, mga kapatid ko, ay let's change paradigm, mga kapatid ko. Baguhin natin yung pagtingin sa ating experience. Ang pinakang priority natin ngayon ay yung pagkilos ng Panginoon mismo sa buhay natin, sa isip natin, yung kanyang pag-ibig. At kapag ganun ang focus natin, mga kapatid ko, magiging instrument tayo sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon. God bless you, mga kapatid ko. For our closing song, let us sing Jesus is all the world to me. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without him I would fall. When I am sad, to him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, he makes me glad. He's my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trials sore. I go to him for blessings and he gives them more and more. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest, golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He's my friend. Jesus is all the world to me, and true to him I'll be. Oh, how could I miss friend tonight when he's so true to me? Following him, I know I'm right. He watches over me day and night. Following him by day and night, he's my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust him now, I'll trust him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He's my friend. Let's pray. Panginoon, patawad po sa mga pagkukulang at pagkakasala namin na minsan, o hindi minsan, Panginoon, kasi madalas, ng aming sarili ang kadalasang nakikita at naririnig ng ibang mga tao sa halip ng inyong katwiran, na nagiging dahilan kung bakit sa halip na uusad ang pagpapalaganap ng kaligtasan sa ibang mga tao ay nahadlangan ito. Salamat, Panginoon, ngayong araw na ito na inyo po kaming iniremind na sa pamamagitan po ng inyong pag-ibig at katwiran ng aming Panginoon ay may mga tao, mga nangangailangan ng inyong biyaya ang inyo pong tatawagin at inyo po kaming gagamitin. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa bawat isa na narito at yun sa mga wala rito, Panginoon, sa meeting na ito. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin, ito aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.